Joke time muna po mga kababayan. Padala ni Anoja Selva. Pumunta yung isang pasyente sa kanyang doktor. Tinanong yung kanyang doktor. Sabi ng pasyente, Dok, bakit po pag dumudumi ako may kasamang plema? Sabi ng doktor, okay lang yan. Sabi ng pasyente, hindi po ba masama, Dok? Sabi ng doktor, hindi. Ang masama kung umuubo ka, may kasamang dumi. Oo nga naman. Yan ang masama. Tama yung doktor. Matik na po, 200 pesos. Kasama ka na rin sa raffle, monthly raffle draw. 5,000 po yung mabubunot natin. Pag hindi ka nabonot, qualified ka pa rin sa grand draw natin sa December. 10,000 pesos yung grand prize. Dito na tayo mga kababayan sa ating topic sa politika. Nagagalit po si Kiko Pangilinan. May lumabas kasi po kumakalat na viral video. Pumunta siya doon sa may-ari ng farm. Yung dinarayo po ng mga politiko, si Romeo, nakalimutan ko yung apelyido noon. May-ari ng palisdaan na palaging pinupunta ni Long Mia. Yung mga politiko pumupunta doon po para mag-mukbang. Nag-try din na mag-mukbang mga kababayan si Kiko Pangilinan. Inalata ng mga tao na drama lang po. Kumakain po sa bodol, parang bodol fight. Yung gamit po sa kanin, tinidor. Pagkatapos, nandun na po nakalagay yung kanin. Nakalatag mga kababayan sa dahon ng saging. Umingi pa po mga kababayan ng imbis na plato, takip ng kaldero. Nabas mga kababayan si Kiko. Nag-react siya ngayon. Ayan Nandiyan na mga kababayan yung nakalatag na yung kanin sa daon ng saging. Umingi pa po ng takip ng kaldero. Para palabasin mga kababayan na todo bali siya. Kumakain sa takip ng kaldero. Tapos sumigop ng sabaw si Kiko sa bowl na may sabaw. Yung ulam siguro. Parang pochiro yata yon o kusido. Habang umigop si Kiko mga kababayan, hindi man lang umabot yung kanyang bibig, yung lips niya. Hindi man lang po nadampian ng sabaw. Yan kumakalat po na video. Ito yung sabaw. Hindi man lang dumampi dyan mga kababayan sa sabaw yung lips ni yung labi ni Kiko. Nagbabiral po. Romeo katakutan pala yung may sarili ng farm. Yun ang kasama niya doon. Dinayo niya. Ngayon, nagreklamo si Kiko. Ayan, sabi niya rito, orchestrated, well-funded Pangilinan decries disinformation in viral video. Ito po nagwa-viral na video ngayon. I-play ko po sa inyo. Ayan na. May nag-check pa ng May taga-test mga kababayan, may nag-try muna ng kung anong panghalo yan. So ito naman, kuha mo muna takip ng kaldero. Naririnig po, kumuha ka nga niya ng takip ng kaldero. Takip ng kaldero niya. Si Romeo katakutan yata yung humihingi. Ayun. Ito na. Lipat sa takip ng kaldero.
Ah, tapos nilagyan ng kung ano ito. Asin. Yan. Ganyan. Yan. O, nagkamay. Tilapia niya. Yan kasi mga padrama para masabi na todo bali lang. At sanay siya sa style ng pagkain ng mahirap. Yung magkamay, para yun dito mga kababayan, si nung tumakbong Pangulo, si Maruhas, uminom po ng tubig sa plato. Pumunta rito po, ang report yung reporter namin. Sabi niyang reporter namin, si Maruhas niya, imbes gumamit ng baso, may baso lang naman doon. Uminom ng tubig sa plato. Wala nang pagkakaiba kay Kiko Pangilinan. Ngayon, siyempre, si Kiko. Nagreklamo siya ngayon. Disinformation na niya. Ito niya ay well-funded disinformation. Paano nga? Nabidyohan po. Malinaw. Tapos sumigop ng sabaw po. Pagigop niya ng sabaw, hindi man po dumampi yung sabaw sa kanyang bibig. Hindi man po niya hinigop. Baka masiraan yan tiyan ko nito. Yun nga pong itong binubuhos niya rito, may tumikim muna nito. Ayan na. Kahit may kutsara sa harap, tinidor yung ginamit, tapos may tumikim muna nito. May taga-taste muna. Ayos niya, ayos. Ayos. So ito naman, bata kami. Kumukwento siya. O kumuha daw muna ng takip ng kaldero. Boboy. Malit lang, Foreman. Malit lang. Si Romeo katakutan yung nag-utos na kumuha ng ng takip ng kaldero. Ayan o. Ayan o. Asin. Yan. Ganyan ang kapampangan. Yan. Yaman yan. Nagkamay na siya, mga kababayan. Ang dami kasing nagre-react. Sabi ni Lawrence Gonzales, ayaw kumain sa dahon ng saging. Sabi ng isa pa, kahit sa takip ng inidoro, kumain, wala kaming pakisayo. Sabi ni Jonah Saicon, lumaki kaming mahirap pero never kaming kumain sa takip ng kaldero kasi kahit papano may pinggan naman kami. Di rin namin kinukutsara ang kanin kung walang kubyertos. Mas masarap magkamay at lalong-lalo na di naman namin ginagawang sabaw ang suka at nilalagyan pa ng asin dahil alam namin ang sabaw ay nilalagay sa mangkok at hindi sa takip ng kaldero. Ang suka sausawan, hindi sabaw. Ang asin, hindi toppings. Diyos mio. Ako, sa totoo lang, kasi dinanas ko din ang ganyang buhay, masarap magkamay. Masarap kumain sa dahon ng saging, nang nakakamay. Minsan, ginagamit ko din yung tinidor, kung walang kutsara. Ginagamit ko din yan ng tinidor na pangkutsara, kung walang kutsara. Pero kung may kutsara, abnormal na gamitin mo yung tinidor. At saka, kung walang plato, doon ko ginagamit
mga kababayan, as option lang yung takip ng kaldero. Pero kung nakalatag na sa ano po, nakalatag na nga, masarap na kumain sa daon ng saging, hihingi ka pa talaga ng takip ng kaldero para doon kumain? Yon ang abnormal, mga kababayan. At lalo na nun si Maruas, palibasa parehas dilawan, ayun, imbes mga kababayan, may baso naman. Nung kumandidato siya sa pagka-presidente, imbes na gamitin yung baso, uminom siya sa plato. Yung plato po ay ginamit na pang salod, ano yan? Yung ginaganon sa ano? Sa gripo? Salod. Doon po uminom si Maruas. Pari-parehas po ang gimmick na sablay. O ngayon, nabasya, ang daming nagre-react po. Yan o. Nakakabobo pala ang eleksyon. Biro mo, may kutsara, ginamit sa kanin, tinidor. Tapos may dahon na ng saging. Naghanap pa ng takip ng kaldero. Ginagawa mong walang respeto yung pinuntahan mo. Aaminin ko, mahirap lang kami, pero kaya kitang ipaganda ng manok kahit kahit utang lang. Gagamit ka ng tamang plato, kutsara at tinidor. Kasi asahan ko na may posisyon ka. Ganon ang Pilipino, pero sa ginagawa mong yan, parang di ka inirespeto. Sa pinunta nila, papayag ba kayo na tawaging walang respeto? Sa Butuan, alam na yung mga pakitang tao lang. Sabi ni Pipa Bing, talo na naman ito sa eleksyon. Hindi lang kasi maging natural na lang. Orchestrated well-funded yung pagpakalat ng video. Sabi niya, so kapansin-pansin at maliwanag na recently, more so viciously, we have been subjected to trolling, bashing in organized, in orchestrated way, na clearly hindi ito online, organic audiences, kung hindi, most likely, base sa ating nakikita, orchestrated, well-funded machinery para siraan ang ating kampanya. Ang appeal natin, unang-una, sa mga kandidato na nasa likod nito, sana gastusan na lang ninyo na ipakilala ang sarili ninyo at ipakilala ang inyong mga nagawa, inyong mga resibo. Though he did not mention which candidates he was pertaining to, he called the disinformation campaign against him as desperate, as criticized rival candidates who are ready to spend millions to defame him. Yun ba ang dapat ihalal? Sabi po ni Kiko. Wala naman siguro na nasa likod nitong pagkalat. Kaya lang, nabidyoan At malamang, yung nagpakalat ng video, nasa harap mo lang. Malamang kasama mo sa team. O, di ba? Malapit yung kuha ng video po. O, nasa harap lang. Ayan mo. So, ito naman. Kuha mo muna ng takip ng kaldero. Kuha muna ng takip ng kaldero. Parang ang nag-uuto kasama nila yung nagbibideo. Boses ni Romeo Katakutan. Katkutan yata yung apelido niya. Ayaw! Ayan na! Malinaw po na hindi man dinoktor yung video, talagang aktual. Sinabawan na ng suka. Saan ka nakakita kanin, sabawan mo ng suka. Tapos winagwagan ng asin.
Tapos nagkamay siya. Yan kasi, tigilan ninyo yung mga drama sa ganyang kampanya. Binatural lang po. Alam naman ng mga mamamayang Filipinong, mayaman po kayo at hindi kayo sanay sa ganyang uri ng sistema ng pagkain. Di ba? Magpakatotoo na lang kasi. Tulad ni Amy Marcos, nagpakatotoo siya. Gusto ninyo makita yung pagpakatotoo ni Amy Marcos? May lumapit sa kanya, tapos inawakan sa kamay para magpa-picture. Umiwas bigla si Amy Marcos. Ayaw pa hawak. Talagang malayo po kay PBBM si Amy Marcos. Si PBBM po, nung malapitan namin, nagpa-picture doon sa Palasyo Malacanang, inawakan ni Mrs. na holding hands po ni Mrs. na ginano ni Mrs. po. Gustong-gusto ni PBBM po. Walang pag-iwas po. Napicturean. You see? Pero si Amy Marcos, ibang-iba talaga po. Ito po. Ulitin natin. Yan naturan niya. Umiwas. Ayaw niyang pahawak. Pwede nating sabing nandiri. O, di ba? Holy cam. Binatural po. Ito yung natura ni Amy. Ayaw pahawak. Papapicture lang naman, kapwa niya naman babae. At tingin ko, malinis naman yung babae. Hindi man po parang hampas lupa. Hindi man dugyot. Malinis man. You see? Anyway, ganun talaga po mga kababayan. Ang kampanya madrama. Pag nadala ka sa drama, iboboto mo. So, sabihin ko na lang po sa inyo, huwag paloko sa mga ipokrito. Tama pa? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.